nag-aalangan, ano? Kasi ang lamig ng panahon. Nandito si Weather Tito Alvin. Ano ba? Ano bang ating weather check? Maraming salamat, Nikki, at maraming salamat. Good morning mga kapatid sa mga nagkakape pa at ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Meron tayong binabantayan dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating PAR. Ito pong nasa labas ng PAR, yan po yung dating Bagyong Bising na may international name na Danas. Yan po ay tuluyan ng humihina at nalulusaw dito sa may eastern portion ng China at hindi natin inaasahang pumakasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito namang low pressure area sa loob ng PAR ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Hindi rin po natin yan inaasahang sumayad or maglandfall sa atin at posible lamang po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga medyo mababa yung ating pressure dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dumadaloy dyan yung ating habagat or southwest monsoon. Medyo malawak ang epekto ng habagat sa atin ngayon. Umabot pa po yan sa Mindanao. Dahil po sa ating habagat, possible po yung ating mga paminsang-minsang pag-ulan dito po sa areas ng Batanes, Babuyan Group of Islands, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, maging dito sa Metro Manila. Posible naman yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ng Ilocos Region, La Union at Pangasinan, malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Zambales at Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, maging dito sa Calabarzon, kasama na po dyan ng Mimaropa, Western Visayas, dito naman sa Mindanao, sa BARMM, Soc-Sargen area at Zamboanga Peninsula. Mga pulo-pulo naman at isolated na pag-ulan at thunderstorms ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Dito nga sa Metro Manila, spread out through the day yung ating tsansa ng pag-ulan. Medyo bababayan ng bahagya mamayang hapon hanggang gabi. Pero again, sa mga lalabas ng bahay, huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng tayong at mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Dahil isa sa mga kaakibat na panganib ng thunderstorms ay ang pag-ulan ng yelo o yung tinatawag nga nating hail. Pero paano ba nabubuo ang hail? Sa mga thunderstorms, meron tayong mga tinatawag na updraft o yung mainit na hangin pataas. Tinutulak niyan yung mga super cooled water droplets sa mataas na bahagi ng thunderstorm clouds. Habang nakalutang ito sa taas, nag-freeze pa ito at naiipon yung yelo. Lumalaki po yan. At kapag mabigat na yan at hindi na kayang itulak ng updraft pataas, bumabagsak na po yan. At bago umabot sa lupa, yung iba dyan natutunaw at nagiging ulan. Yung iba naman, hindi agad natutunaw at nakakarating sa atin at bumabagsak as butil ng yelo. Yan ang tinatawag nating hail. Yan din ang dahilan kaya kung bakit pag may thunderstorms tayo, malalaki at hiwa-hiwala yung patak ng ulan at malamig yung ating hangin. Kumpara sa ibang bansa, medyo maliliit lang ang hail sa atin. Halos gabuti lang ng mais hanggang parang holen. Pero mapanganib pa din ito dahil masakit pa rin yan kapag tumama at nakaka-apekto yan sa visibility. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagmamaneho. Kaya mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil minsan, posible po itong may kasamang hail o pag-ulan ng butil ng yan. At yan muna ang ating morning kaalaman sa lagay ng panahon ngayong Thursday morning. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.